Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, first time natin magre-review ng battle dito sa liga na to. It's Siren Rap Battle League, diba? May tournament din to. At sa pagkakalam ko si R-Zone yung nag-champion dito. So tignan natin kung kaya natin masingit ngayong taon yung tournament nila dito. Kasi di ko alam kung pang ilan na yun eh. So sa mga nakasubaybay sa Siren, comment nyo naman guys kung pang ilang tournament na ang meron dito. Pang ilang champion na si R-Zone, 'di ba? So yun, tignan natin kung kaya natin masingit this year. Kasi so far wala pa namang major plan this remaining days sa month ng June. Sa month of July naman, wala pa rin kasi di ko alam kung ipapasok ko doon sa July yung first round ng titulo 2026, I don't know, or dito sa month ng June, I don't know. Pero isa lang ang sinisigurado ko, this month of June tatapusin natin yung mga na-pending na request videos sa mga prior months, prior years, 'di ba? I think konti na lang naman to, siguro below 5 na lang. Then kung may mga request kayo na battles, singit din natin ngayon month of June. Okay? So 'yun, first time natin magre-review ng battles dito sa Siren Rap Battle League. Actually sunod-sunod to na Siren. So Negoji vs C9, sino tong isa? Mzite, Blaser, Jonas Dave Denver, Blaser vs Lucid. Yan. So, 4 na sunod-sunod na Siren tayo this weekend. Diba? Tignan natin kung kaya at tignan natin kung ano yung magiging outcome ng review natin dito. Then, singit natin siguro yung tournament. Okay? I think mas maganda rin kung masisingit natin this June. I don't know, basta bahala na. May bargain pa tayo. First round ng Samsaman, 'di ba? Marami pa eh. So siguro lahat ng first round titulo 2026 tsaka Samsaman siguro sa month of July na. Tapos yung mga other tournament pa, most especially Langit Lupa, Pedestal, marami pa. Yun yung aabangan natin. Pero ngayon, ayun, Negoji vs C9, balik tayo. Di na ako magbibigay ng insights dito, and I don't know if this battle was judge or promo. Tignan natin. So, umpisa na natin kaagad. Hindi Game. coin toss, pinili ni Negoji mauna. Unang banat, pakinggan natin. Yo! Bago ko patayin tong kalaban tong mukhang pilos na level 8 at ihatid ko papuntang Heaven's Gate, palakpakan muna akong yung C9 tunog one piece chicken with burger steak. Siren game! Game. Seryoso, bumalik yung gutom ko nung binigay sa akin si C9. Wala sana akong plano bumatil buong Disyembre. Bakante. Tangina mo, Disyembre, bakante. Kasalukuyan pa ako nagbumubon sa pagkatalo ko nung finals at hindi pa ako sa lente. Kampante. Kaso nung chinato ko ni M-Side, battle daw ako December 20 sa Siren. Sabi ko, pwede. Atake. Binitawan ko lahat ng bigat sa pag-usad at wala akong ibang inisip kundi sa araw ng Abante. Kasabay ng pagkatalo ko nung finals ay siya naman pambabadibag sa Uniterde nung zoning,
Hanggang relapse na lang. Hanggang relapse na lang. Hindi mo kinaya si Terdy. Talagang mismatch siya man. Tapos ngayon, panakip butas ka sa sakit na nararamdaman ko. Tapos pang flip top na yan. Kaya naman pala hindi ka pa pwede sa 3. Pang rebound ka lang. Pang rebound ka lang. Hindi ka pa pwede sa 3. Pang rebound ka lang. Ang sakit nun, pre. Broken pa ako kay Jabo, tapos yung sarili mo sa akin, pilit mong pinagtutulakan. Tangin na ang mas mabigat pa ron, pareho pa kayong taga Bulacan. Bilang tindero ng pares, alam kong malambot yung puso mo, pare, halatang halata tanga. Huwag ka magpanggap, alam kong masakit pa din sa'yo yung pagkatalo mo kay Terdy, talagang nasaktan ka niya. Ang gusto naming makitang sinay ngayon dito ay parang yung tinda mong sisig. Walang maskara. Zoning 19, nakalaban niya sisig. News, kung saan main event silang Sisig dalawa, news. pero wala man lang tayong narinig na magandang buga. Ang tanging highlight lang nung gabi na yon ay nung hinilikan ka niya sa pisngi, yun na. Tapos sasabihin mo, ikaw lang nagdala, puta. Sa bagay, sa haba ng leeg nung giraffe na yon, nagawa ka niyang abutin para halikan, par. Ang taas mo na. 6 years ka na sa flip top, oh. Bottom tier ka pa din hanggang ngayon. Tila kulang ang kitang husay, binasurat, kinasuklaman nila. Di makuwang ipamukang, di katulad ng iba habang ako. Batch 2024. 2 taon pa lang sa pakikipagsagupat ang ina, tapos pinatulan niya, di ba? Inabutan ka na ba ng prime or inabutan lang kita? Hindi kita sa tinatakot, hamamen. Pero ito na yung version ko na hayop sa galing, kasi kung inabutan ka na ng prime at inabutan ka ni Nego, isa lang ang dapat mo tanggapin. Kaharap mo ngayon yung prime na Nego, kaya either way, inabot ka pa rin. Kaya tong C9 wala nang apoy di tulad sa kanya mga naunang battle. Si ba natin si C9 kung wala na sa kanya mga natutuwa after? Hindi na si Labat, si Club, siguraduhin kung wala ka rito makakuha, master. Oo, wala nang spark tong C9, parang lumang lighter. Yes. Panabot Okay. na sa ngayon, wala nang tanong at hulaan. Di man nagkampiyon sa di nagkaroon pagkakataon kang duraan. Kaya kung makahon at matumbayan, huwag kang magrasonak ng putaman. Kung naisahan ako ni Jabo, malabo na yung maulit ngayon sapagkat tapos na niyo po kinangin ang panahon ng Bulacan. Eto na yung version to ng puki ng inang puro wordplay mongoloid na nilalait nyo, talagang gigil yung part. Kasi nga dayo, at bilang first time ko dito, kailangan magpasikat, hindi dapat bitin yung start. Unang lapag ko sa Rizal, dapat bagong Nego yung makita ng mga hayop na to gamit tremendous art. At sapat nang sinalubong nyo ako ng welcome to Tanay para kayo naman ang pasalubungan ko ng redemption art. Dahil, Okay. Hindi, sige, ano muna. Marami akong gustong sabihin dun sa round 1 ni Nego. Pero I think nasagot na bagong Nego G daw yun. 'Di ba? Pero marami pa rin naman. May mga gusto akong sabihin, may mga gusto akong i-comment dito sa unang ikot ni Negs. Unang-una, sige, ano na natin, baka makalimutan ko Unang-una, sa first half, umpisa pa lang, 'di ba? Umpisa pa lang may mga stutter na siya. So, hindi niya kaagad nakuha yung momentum unlike sa mga previous battles niya na umpisa pa lang atake, momentum agad, 'di ba? So, may mga stutter siya, I think twice or thrice na slip ups 'yon, 'di ba? So, 'yun. Pangalawa, na lesson or binawasan ni Nego G yung mga wordplay niya, which is nasagot naman niya, no? Kasama naman sa sulat niya sa dulo ng round niya na bagong Nego G. So nung una nagtataka ako bakit wala masyadong wordplay, which is ganun natin nakilala si Nego, pero I think nasagot 'yon. Pangatlo, medyo natatamlayan ako sa content ni Nego G. Feeling ko nahihirapan siya makuha yung momentum. Feeling ko yung mga angulo at mga references na ginamit niya hindi ganun ka-effective para kay C9, 'di ba? Siguro yung yung laro niya dun sa C9, yung lighter,
okay yun. Nakuha niya kahit papano. Nakakuha siya kahit papano ng momentum, pero hindi nagtuloy-tuloy. 'Di ba? So, flat Sa tingin ko, flat yung Nego G dito. And kung i-compare mo yung mga battles ni Nego G na na-review natin, masasabi mo na mas okay yun. 'Di ba? Ni-reference niya rin yung laban nila ni Jabo na sugatan pa daw siya, di pa siya ready, nagbo-move on pa, 'di ba? So, may idea ka May idea ka at some point na kaya pala ganun lang yung sulat ni Nego G. Kasi hindi pa siya ready. 'Di ba? May mga ganong papasok sa isipan natin. 'Di ba? Pero ayun, tignan natin kung ano yung magiging bawi ni C9 dito. Pero sa tingin ko personal opinion, and I think if maging effective si C9 dito, baka makuha niya to. So, yun, ganun ka nipis yung round 1 ni Nego G. So, game. Yo, okay lang ba kayo dyan? Game. Sensya na, wala akong boses, unang linya ko. Tang ina. Okay, panoorin nyo, kalalabas lang ng battle nila Dodong para lahat ng sinabi niya, burado na. Dali, load muna kayo, panoorin no? Pwede ba yun, panoorin nyo muna. Tangina na ito, puro ka sige, madadagdag ka ulit sa mga nakalaban kung yung mga wordplay mo ang pala. Yo, game! So, sana mag-rebat. Kaya lang, masyado tong maarty. Puta, saan nakakita na sisig na may maskara? Ano yun? Food party? Bobo. Yo! Nakita ko si Nego, nagtitinda sa palengke ng longganisa. Siyempre, suporta. Sabi ko, pagbilan na ako, Nego, longgan. Isa. Gago. Kilo, sabay talikod. Tinawag ko yung jowa ko. Sabi ko, bebe, liga. Puking ina nito, biglang pumalat. Ano ba talaga? Bebe, liga. Tang-inang Puta, uminit yung ulo ko. Sabay ayak. Baka mamura ko pa to. Pero sa isip-isip ko, tang ina mo. Ganun ka ka-cringy panoorin, par. Sobrang nakakangilo. Para kang halo-halo sa mga inasal na puro lang yelo. Dati naman, Yeko, yung gantong estilo, talaga namang pandarag nung si Apex malaglatag o yung ibang MC dyan na ganun din lang bumanat. Dati di naman yung corny. Nung laro sa salita pa lang yung tawag, inaabuso mo kasi. Kada linya niya gamit. Kala niya yata maganda pakinggan. Tanga, para kang pinutukan sa tenga, malapitan gamit ang pakinggan. Ganun lang. Tapos singit na ulit ng mga lyricismong malupit na banatan. Hindi kung kailan nandun na yung adrenaline, magwo-wordplay ka na naman. Lalagyan niya raw ng L, yung jabo, parang nagjabol. Puking ina, kaninang umaga, nilagyan ko ng L yung taho. Di naman natahol. Putang ina nonsense ba? Sino ba namang gago maglalagay ng L sa taho? Gago, nagkaroon lang ng meaning yung simpleng linya kasi tinalo ka ni Jabo. Huking ina, sinadya niya raw punutin yung sarili niya para daw si Jabo hindi matuloy doon. Tapos nag-joke na si Gonggong, puta, muntik nang magkampiyon. Yan tuloy, ikaw tuloy, yung hindi natuloy doon. Kaka-wordplay mo yan. Pangalawang beses na yan, next, makaramdam ka naman. Yan tuloy, nag-make sense. Pag sinasabing ikaw yung next na badang. Kasi nga iyan lang, yung kaya ni Mamen. Kasi nga iyan lang, yung kaya ni Mamen. Kasi nga iyan lang, yung kaya ni Mamen. Word repeat. Kasi nga yun lang yung kaya ni Mamen. Siguro, pustahan tayo kahit pangalan nitong liga, hindi niya papalagpasin. Lahat na lang winu-wordplay, pero hindi dahil siya ay magaling. Lahat na lang winu-wordplay, yun lang kasi yung kaya niyang gawin. Yun lang kasi yung kaya mong gawin. Bukod sa kaya niyang kontrolin yung facial expression nyo, talentong na master niya na kanina nung Royal Rumble, masaya ka pa, nag-wordplay ka lang, problemado na siya. Problemado ka siya, makinig ka. Itong payo, galing sa akin. Kapag tumingin ka sa paligid, kapag nabanat ka ng bar, kung
kapag nabanat ka ng bar, tingnan mo yung mga itsura nila, kung paano sila naaasar, kung paano ka nag-good wordplay, at paano ka nagtatanghal, feeling niya parang unang higop ng pre-soap sa mga inasal. Okay. I'm not sure kung, ayun nga, gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina sa umpisa ng video natin. I don't know if this battle was judge or promo. Diba? Round 1, gusto ko sanang, ito, to be honest gusto ko sanang ibigay kay C9 yung round 1. Kasi, dinisect niya in-expose niya si C9. Diba? In-expose niya si Nego G. Dinisect niya si Nego G na ito yung style. Diba? Tapos, ginaya pa nga ni C9 na umpisa pa lang, diba? Yung longganisa, longgan, isa. Tapos yung Beyblika, Beyblika ba? Mga ganon. So, andun yung minak ni C9, yung estilo ni Nego G, and in the other hand, in-expose niya na cringe ka pakinggan, ganun ka cringe pakinggan, wala kang ibang kayang gawin kundi wordplay lang, di ba? Na yung laro sa salita dati hindi pa naman ganun ka cringe, pero kayo inaabuso nyo, 'di ba? Andun yung punto ni C9. Nagugustuhan ko 'yon. Pero umikot yung buong round ni C9 kasi sa sa about dun 'di ba? So I was thinking, or I'm thinking if bibigay ko kay C9 yun. So sabi ko nga sa inyo, gusto kong ibigay kay C9 yung round 1. So, pero I'm not totally decided pa naman. Tapos kay Negs, pares naman silang hindi makakuha ng full momentum. Si Nego G hindi rin, si C9 hindi rin. May magandang laro si Nego G sa C9, pero kasi para sa akin na since sandata ni Nego G mga wordplay, may linya kasi C9 si C9 about wordplay 'di ba? So sa tingin ko naging effective kahit paano, and sa tingin niyo ba napawalang bisa ni C9 yung wordplay ni Nego G dahil sa mga linya na? Sa tingin ko hindi 'di ba? Naging effective pero hindi niya na-lessen yung impact nung round ni Negs, kasi hindi niya makuha both of them. Hindi nila makuha yung momentum. Siguro, if ever, si C9, umpisa pa lang nakuha na yung momentum, tapos yung aggressive pa yung pagkakadeliver, tapos dumating yon yung mga about expose and dissect ni C9 for sa style ni Negs, baka mas maging effective, 'di ba? Okay, kay Negs naman, yun nga, may mga stumbles, umpisa pa lang, may mga stutters, umpisa pa lang. Then, kinakapa talaga ni Nego G yung momentum, hindi niya makuha yung momentum, may okay na wordplay, pero in the other hand naman, na-rebat yun. So, di mo alam kung sino yung lumalamang doon. So, ako, sabi ko kanina, gusto ko talagang ibigay kay C9, pero that was my explanation and clarification sa unang ikot. Itatabla ko yon sa 7 points muna, kasi pare silang nangahanga pa pare silang hindi ba makuha yung momentum So, round 1 tie sa 7 points. Even I want to give it to C9, may nakita lang ako mga butas na kaya magpatunay na itabla na lang So, yun lang. Nasabi ko naman yan. Round 2. Game. Sino dito mga friend ni C9 sa Facebook? Napansin nyo ba kung paano siya mag-comment ng promotion sa comment section? Gantong-ganto siya Baka di ka pa nakasubscribes. Subscribes ka na sa akin. Tangina, para tong gago. Subscribes ka na sa akin ng puta. Paki-follows nyo nga to.
Alam mo, par, yung katangahan sa grammar, hindi na dapat niya pinapaabot sa Facebook. Alam mo yung plural? Yung paboritong design sa mga polo ni Sendlook, gago. Alam mo, di kita Plural. Tapos ngayon, yung kabobohan mo sa pagpwesto ng S ay na-adapt na ng mga rising stars nyo sa Bulacan, hindi ka ba nagpapanik? Subscribes na kayo sa akin ang naging basihan sa pagpili ng gagamiting spelling sa pangalan ni Calex. Ano, puro droga na lang ba maituturo mo sa mga batang malolos? Pagpukusan mo yan pwes, kaysa kumuha ka ng tres. Ibuhos mo ang best at magbubunga yung success. Tangina mo ka kaysa turuan mo mag-S, turuan mo mag-S. Tangina kasi pambalanse ka lang sa mga komedyante at lyrical sa liga, kaya ang buod, maling-mali, sa madaling salita, panghimagas, kaya durog, hating-hati, pangontra-umay, na sobrang basic ng yung tunog, sa akin sawi, kaya anong sinay, baka cloud9, kasi yung loob, maning-mani. Yo, magsasampung Okay. taon ka na sa liga, kailan ka ba sisikat, hayop ka, tanginan to, walang kadala-dala. Taga Bulacan, naturingang nakatira sa capital ng pagawaan ng paputok, pero yung pagputok, kailan mo magagawa ha? Kailangan ko ng answer, Okay. aba. O baka goodbye Philippines na yung kailangan sa tulad mong bobo na rapper, tanga. Kailan pa magiging 5-star ang rating sa'yo ng mga tao kapag lolo at thunder ka na? Ilang MC pa ba yung kailangan mambakon sa'yo bago ka gumaling? O bago tumunog? Yung pangalat mo't karir? O kung gaano ka lubog? Hindi dapat sinay ng pangalan mo praning. Yan ay malabong masunod. Dapat sipor kasi kailangan ka munang itanim bago Para pumutok. pumutok. Okay. Yeah. Kaya malabo tong makaligtas mula sa aking vitamin. See? Akapela o may vitamin na maghamon. Sige, pakitaan mo ako, pasikatan mo ako. I-angle sa akin yung pagkatalo sa akin ni Jabo. Ako'y inalila ng hapon. Ako'y nalagpasan ko yung bagyo, ulan, malakas na mga hangin, naging madilim buong taon. Kaya fuck vitamin, tang ina mo, sanay ako sa makulimlim na panahon. Yeah, kaya si dagat, okay. Pero bago ko to papulahin sa suntok, makinig ka muna, let's see. Kasi natalo ako sa debut kay Kilan. Natalo sa kumparing si Pamoso. Natalo sa finals against Terdi. Laglag sa semis ng 2x2. Natalo kay C-Rhyme. Natalo kay Dodong. Sa mga komedyante na MC, natalo sa pangalawang subok against Jabo. Naranasang mapeste ng gusto bago pa makapag-FT, ano? Pulado na ba sa suntok? Dala ng hinanakit ni Angie? Na kailangan ko pang ilabas yung 7 salot bago hatiin ni Moses tong Red Sea? Yeah, kaya kahit batak na rin sarap kain ka at yaring wasak, ako'y sabik makabalik agad sa aking pagkasawing sagad. Sawing sagad. Ang ina mo. Sawing sagad. O ano, wala bang nakakuha? Sa pagchuchok ko talagang sabik lahat? Hinati ko na yung dagat, pati yung linya, hinihintay ko lang makatawid lahat. Yeah. Kaya hi Okay. bros. Yung mga day ones na sumabay sa akin, kilala ko kayo, I know. Kahit mapatap o mapa-down low, alam kong abot nyo tong G. High note, subaybayan nyo rin si C9. Mapa-Facebook o YouTube, marami siyang uploads. Pero bago yon, subscribes ka muna. Baka di pa kayo nakapollows. Okay. Eto, maganda tong round 2 ni Negs. Okay? So, hindi na talaga may mga wordplay pa rin, pero binabawasan na ni Nego G yung mga wordplays niya. Unlike before kasi tangina, umpisa pa lang may wordplay na, gitna wordplay, ganun ka siksik sa wordplay si Nego G. Kaya nga 'di ba? Kapag wordplay, Nego G na yan 'di ba? So, ngayon nakakapanibago kasi ito ata yung ito yung first time ko mapanood si Nego G after his battle sa finals, tapos hindi masyadong nag-rely sa wordplay. So nakakapanibago sa tenga na totoo ba to si Nego G hindi na masyadong nag-wordplay. Ganun yung question 'di ba? Pero what's done is done. Ayun yung sulat ni Negs. And tignan natin sa round 3 kung mananatiling ganun or nasa round 3 yung mga wordplay. Pero isa lang ang masasabi ko sa round 2 ni Nego G. Perfect yun. Maganda yung pagkakalatag. Almost, kumbaga, andun na yung momentum
igagrab na lang niya pero medyo kinakapos. Okay? Yung fake choke, sabihin natin, sige, okay, slight, pero hindi ganun ka room shaker yon, 'di ba? Minin natin. Maganda naman 'yon pero hindi ganun ka room shaker. Pangalawa, medyo nahabaan ako sa yun yung yun siguro yung naging trade-off para sa akin. Ayun siguro yung naging trade-off. Kasi nung mga previous battles ni Negs, yung mga wordplay niya kumokonekta, pasok yun. Haymakers, room shakers agad yun, 'di ba? Mapapaganon ka sa sa mga wordplay ni Nego G. And siguro nagsawa na rin yung tao dun sa sa mga wordplay ni Negs, kaya hindi na nagiging ganun ka-effective especially sa flip top. Ngayon, dito sa round sa round 2 ni Negs dito, yun nga sabi ko nga sa inyo, nabawasan and nakapanibago lang na ganun yung atake ni Negs. And sabi ko nga, sa tingin ko, yun yung naging trade-off. So, what do I mean sa trade-off? Medyo nahahabaan kasi ako sa mga setups ni Nego G. So, sa tingin ko, kung nag-stick si Nego G sa mga wordplay, kahit papaano, kokonekta agad siya sa tao. Ngayon, nawala yung wordplay, nagsiset-up siya ng mahaba, gagets nyo ako. Saan nagigets nyo? Medyo nahabaan kasi ako sa mga setups ni Nego G ngayon. 'Di ba? Tapos, may mga times na ang ganda ng setup, malinis, tapos pagdating sa pinaka fourth line, walang impact or hindi ganun ka-epektibo. 'Di ba? Maraming ganun Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi makuha ni Nego G yung momentum niya kasi mahahaba yung mga setups niya. Pagdating sa punchline, hindi ganun ka-effective or hindi ganun ka worth it. 'Di ba? So, isipin nyo saan nagkakaroon ng momentum si Nego G? Sa unang ikot, saan? Doon sa sa wordplay niya na C9, yung C, yung lighter, 'di ba? Kahit papaano, effective pa rin si Nego G sa wordplay. 'Di ba? Binawasan lang niya. Gets nyo? So, I think na-explain ko naman sa inyo na maayos 'yan. Okay, C9, pakinggan natin. Round 2, okay yon. I think, much better for round 1. Pero, hindi pa rin ganun ka impactful yung round 1. Yung round 2 ni Negs kasi nga, medyo nahahabaan ako sa mga setups. Hirap mag-explain Sige, game. Game. Bukingin ako pati yung eso, binubugo. Tanga, ganun talaga ako. Kasalanan mo bang marami akong tagasunod? Tanga ka pala Tapos, tanga na Moises daw, sinita na nga kanina, ginamit mo pa. Sino bang inaaway mo? Tanga, bago ko hatian yung Moises, hati na ako sa laway mo. Tanga na, talsik ko nang aaway. Di lang ako nakailag. Putang ina, isang laway mo, nandito pa di natitinag. Game! Booking ina, ito na ba yung may kamukhang artista? Yung kahawig ni Ea. Okay, lalagyan natin yan ng T. Hindi, joke lang. Edgar Alan de Guzman ng Flip Top. Ina, ang kapal mo naman, kuya. Pinanindigan niya na, magre-reklamo pa ba tayo? Siyempre, hindi na. Pero saktong ikaw din yung Ea. Oo, siya si Shaira. Kasi katulad mo, poking ina mo, ang tagal mo bago nagkatira. Puta, bago na pabida. Kaso, madali lang nabuo. Yung pagiging matatag. Na kahit kayurin ko yung baon nito, pagiging matatag na kahit kayurin ko yung baon nito, wala nang maikakang gata. Kaya ina mo maikakang gata. Kaya nga ituring ka rito sapal. Sapal ka dito, itrato. Parang ang sabaw. Kasi nga, panalo, luwa yung buwa mo. Pukin ang ina mo. O wala pa kasing tulog Tara, gising tayo. Luwa yung buwa mo, gago. Kukunat ka sa akin sa laban sa iyo benepisyo, mapalay mo manolente. Laban sa hindi pansining veterano. Ituring ako, maswerte. Pag hindi, puta pwede. Uunlad pa ba si Nego? Ay, puta pwede. Pag pinatong ko na yung kamay ko sa ulo mo na parang lolo ni Dende, ganong kalayo yung agwat.
Kahit walang hati-hati na salita, bali ka mamaya, maling-mali na nag-aya, gawing galing ang itaya. Aning ka rin, dinagtakang, di kayang tapatan ng mga bara, di kayang tumbasan. Yaw, Motus! Next year, pasensya na. Wala akong masyadong meron, pero hindi ko na ibuga. Pasensya na, Seren. Next time, babalik ako rito. Walang TF, promise. Thank you. Okay, so klaro. Round 2, Nego G. 7-7 sa round 1, 8-6 sa round 2. Klarong-klaro na nakuha ni Nego G yun. Sabi ko nga sa inyo, I think much better round yung round 2 ni Negs compare sa round 1 niya. 'Di ba? Then kay C9, ayun nakita naman natin, slip ups, choke. So ayun, klaro, Nego G yun. 8-6. So 7-7 and 8-6, 15 to 13. Tama. 8-6 tama. 15 to 13 in favor of Nego G. Round 3. Yo! Round 3 na! Tama na siguro yung round 1 at round 2 pagiging mabait, mga repa. Oras na para ilabas yung tinatago mong bakong madalas mabanggit kada gera. Although gasgas na masyado, paulit-ulit. Pares. Wala eh. Talagang kakabit yan sa tema. Tangina, pag-usapan naman natin yan, luga mo, sinay luga. kahit masakit na sa tenga. Okay. Bagamat madalas mawalan ng tubig sa Bulacan at laging palpak, ay hindi na yun pinoproblema ng pamilya ni Sinay. Sila'y laging handat. Yung kapansanan niya na mismo yung daging sangkap kung ba't di na nila kailangan mag-ipon sa timba, container, batya. Hindi sila nagpapanik, mga kap. Araw-araw naman daw kasi yung eardrum ni Sinay laging may stock. Kaya gera na, wag magpanggap. Problema Gago. niya ay masaklap. Yung tenga niya ay tila ba may plema na, nakasalpak. Kaya nak-nak. Tenga. Ang tenga, sabi ko, yung tenga niya nagnanak-nak. Tapos pag may battle, tumatalong pa yan. Tumatalbog na parang walang kumakalog dyan eh. Paano pag kumain to sa Jollibee? Tapos naubusan siya ng gravy. Yun Yup. ang tanong pa dyan. Di na siya pupunta ng counter para mag-refill, oh. Gumaganon na lang. Para Gago. mag-refill, oh, Para mag-refill, oh, gumaganon na lang. Di na siya pupunta. Tangina mo. Di na siya pupunta ng Jollibee para mag-refill, oh. Hindi siya pupunta ng gravy para mag-refill, oh. Tumatalbog pa dyan. Pwede naman sigurong takpan din ginawa ni Cripply. Ay, walang maingay mga repa, ha. Mananalo pa rin ako kahit ano to, kasi choke din siya nung round 2 eh. Uso to ngayon eh. Magic. Gago. Yo! Tinalo na ako ni C9! C9! Tapos magpapatalo ulit ako kay C9. Tangina mo, nakakahiya naman kung gano'n. Pero okay lang kasi magbabasa na lang talaga ako ngayon. Pero hindi pwede yun. Gamit ang multi nitong pilit, gago ka ba? Gamit ang multi nitong pilit, gago ka ba? Pangalawang beses na yan. Hindi na ako papayag na maulit itong defeat. Matatalo sa pangalawang C. Seryoso? Puta sure hit itong bit kontra pangalawang C. Ayaw nyo maniwala? To see is to believe. Talagang to see is to believe. At nakakahiya naman kung tatalunin ka lang nitong palaging talo pag finals, ang tibay. Huwag ka na magpakita kahit sang liga kapag nangyari yon. If you ask me ba, you can see him malamang. You can see him malamang. Huwag ka dyan C9 o kaya magpaka you can see me ka na lang. Dyan C9. Kasi bakit C9? 9? Siyam na buhay. At si Everreading po lang itim na pusa pa mismo yung nagtimbre para bawasan natin yung isa kung talagang tunay. O pues sakto na yung Abente, 9 yung tinapat, puro sa dibdiban tama, siguro mga 100 times. Siguradong puro breaststroke ang aabutin nitong freestyler. Magaling ako sa butterfly, magaling ka mag-freestyle, oo. Magaling ka mag-freestyle, oo. Magaling ka mag-freestyle, oo. Putang ina mo, ang kalat. Magaling ka mag-freestyle. Nagagawa ng paraan, ganun ka, veterano. Pero sugal pa rin yun, na kahit gano'n ka kalaki, na ito ay delikado na yung tipong nawawalat, nagkakalat, naghahanap ka na, tas ellipse pa ako, na yung tipong 8 ka na, tas nakapag-9 pa ako. Yo, talagang swerte, gago. Kasi nung ahon, ang lakas ng sisig niya. Pero ang lakas din naman ng longganisa ko.
Kapwa hustler kung susumahin. Kapwa hustler kung susumahin. Cornerin ba naman sa holding area yung mga MC, talagang kahit busog pakukuhanin. Pues official kitang hinahamon. Magtinda ulit tayo next year, itodo natin. Ulitin natin yun ulit sa ahon, doon naman tayo mag-ubusan sa parking, tangina mo. Kaya alam nyo ba kung ano aral ng C9? Lahat tayo may karapatang pumili ng estilong gagamitin and it's fine. Kaya I don't see why they keep hating on this guy, GY, na nag-rely sa wordplay, na minsay OA. Kaya nga tears cried all day, but I'll be fine. Wordplay mo ang gulong yung mga putang ina nyo. Ito na yung redemption ni GY. Yeah. Time. Okay, so hindi ko siya kayang i-count kasi totally choke na si Negs. Nakakuha lang siya ng nahugot lang niya kasi sumingin siya sa cellphone. So, tignan natin kung ano yung papakita ni C9. Yo! Nag-joke! Tanga! Tanga! At ako hindi ko gagawin yan. Tanga, mas kasalanan yan yung nagbabasa. Patay ka sa akin. Kahit please lang kita ngayon, gago, talo ka. Umuwi ka na sa liblib. Tangina mo, meron ako sariling taga-traffic sa dibdib. Sa akin. Gago. Ano pre, nakita mo? Pinapagpag ka niya? Huwag mo akong alalayan, ikaw yung ilalaglag, tanga! Tingnan mo, di ba parang malakas? Pero hindi, kasi hindi sikat yung nagbitaw. Tingnan mo ka, ang buhay na singaw. Nung 5 years old ka, binibilad ka sa umaga. Binabaliktad ka sa tanghali, binabalikan ka sa hapon. Ang problema lang, hindi ka naaalalang balikan kapag meron pa kayong panggatong. Puro vitamin kanina, puta. Mukhang di ka nga kilala ng gluta. Naka-high ka ba? Puro bungo. Asan yung guhit mo sa ilay? Para saan yan? Para tagilid yung kita? Ano yan? Slant view? Fuck you! Happy birthday sa'yo kahit di mo birthday. Pero ang mas maganda nun, next year ka mamatayan mo na. Nag-joke ka rin, di ba? Pangit ng laban natin. Pero wag ka mag-alala, isi-share ko pa rin to. Teka lang. Pero hindi naman ako pwedeng hindi ko titirahin yung kulay mo. A is for, hindi, pero turuan mo muna kayo mag-alphabet. A is for apple, di ba? B is for banana. Pwede rin B is for bell. O D is for dog. E is for eel. N is for, N for, Sir. ay, yung galing mo tol. Gago, N for ninja. Utang na ng bata to, hustler to, sa tagu-taguan, sa kabangsak. Kahit kailan hindi siya naburo. Sobrang itim mo, kaya mong magtago sa harap ng kalaro mo. Tuntua si Vicente, oh. Nag-champion yan sa akin kagabi. Ikaw mukhang antay-tae sa pukin ng ina ka. Isa ako nagtitinda tayo ng pagkain, hindi mo isipin. Paano hindi bebenta yung sisig ko? May dala kang langgunisa, frozen. Ano yung lulutuin pa? Mukha, gutom na gutom yung mga tao ron. Walang ubos yung mga pagkain. Bibigyan mo ng matigas. Bobo tayo sa akin, sisig luto na. Saka totoo yan, pre. Pex, sarap na sarap nun si Apex. Time, thank you. Okay, sana igawin promo na lang pero kay C9 yun. Round 3 C9. Malinaw naman. Sa freestyle, dinali ni C9 si Nego G. Si Nego G naman, nakapag-spit pero I don't want to count that one kasi naglabas siya ng phone. Okay? Kung hindi siya naglabas ng phone, wala na blackout na eh. 'Di ba? So, round 1, tie. Round 2, Negs. Then, round 3, C9. So, mahirap dito, tabla. Bigyan ko muna ng score, ha. Round 1, 7-7. Round 2, 8-6. Then, round 3, Round 1, Nego G, 7. Round 2, Nego G, 8. Then, round 3, bigyan ko ng 6 si Nego G. So, wala, blackout siya dun eh. So, final score, 21. Tama. Tama ba? 7, 8, 15. Tama. Ha? Tangin na kasi. Tama naman na. 7, 8, 15 plus 6. 21. So, 21 points for
21 points for Nego G. Kay C9 naman, meron siyang 7, meron siyang 6. Tapos bibigyan ko siya ng 7 points dito sa round 3. So itinabla ko. Hindi ko itatabla yung round. Hindi ko siya tinabla. 6 points pala si Nego G doon. So sino panalo? Hindi ko alam kung sino panalo. 7 sa round 1, 6 sa round 2. So that's 13 plus 7. Oh, kinapos. Kinapos si C9. That's 20. So 21 to 20 in favor of Nego G. Sa tingin ko, mas malaki kasi yung nilamang ni Nego G sa round 2 compared dito sa round 3 na lamang ni C9. Kasi parehas din silang nag-spit ng kung ano-ano nang wala sa sulat. So yun, kinapos lang, pero round 2 Nego G. Yun yung pinaka nagdikta para sa akin. So yun, Nego G 21 to 20. Dikit lang, 'di ba? So I don't know if this battle was judged, but sana judge na lang. Ay, sana promo na lang. Siren, magingay tayo para sa laban na yun, oh. Promo battle yung promo. laban na yun. Panalo tayong lahat. Magingay ulit tayo para sa kanila, oh. Promo nga lang. Maraming salamat, Siren. Shoutout mo. Yo, Siren, bawi ako. Siren, maraming salamat. Pasensya na. Yo, ganun din ako. Tulad ng sinabi niya, bawi ako sa susunod. Sobrang dami ng mother po aking pagsubok sa araw-araw. Pero at least nagawa pa rin kahit paano. Nagkalat lang ng round 3. Pero gusto ko sanang i-shoutout. Big shoutout sa Barangay Isla. Special shoutout kay Utol Cracker, Bong Delgado, Shengyan Show, may na MJC. Sobrang solid niya para hindi mo pagsisisihan. Ojo, shoutout mo. Ojo. Okay. So promo, 'di ba? Pero for me, round 2 yung pinakamalakas ni Nego G at ayun yung pinaka nagdala. Although nakuha ni Sinan yung round 3, pero kinapos eh. Kita niyo naman sa scoring natin. Okay, so that's it. Siren, first time. Tapos yung first time natin na-review sa Siren, ano pa no? Choke pa parehas, pero okay lang naman. Kilala ko naman yung dalawang to, 'di ba? So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.